Mabuhay! Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa paghahayag ng mensahe ng panaginip sa oras na ito upang hindi ka na po mainip sa paghihintay. Kaya ito na, sisimulan agad natin. Sa malawak na tanawin ng holistic knowledge and wisdom, ang panaginip ng isang ahas na pinagsasama ang mga kulay na kayumanggi, itim, puti, at dilaw ay isang simbolo na may napakalalim at kadalasang hindi nauunawaan ng karamihan. Sapagkat karaniwang itinuturing lamang itong kakaibang kombinasyon ng mga kulay o simpleng resulta ng mga nakita nating bagay sa araw, ngunit sa katotohanan, nagdadala ito ng mga lihim na mensahe na malalim na konektado sa pinakaloob na bahagi ng nananaginip na nagsasabi tungkol sa proseso ng pagkakatauhan sa balanse ng mga pangunahing elemento ng buhay, pagtuklas ng mga malalim na koneksyon sa ating mga ugat, espiritu, isip at damdamin, at pagkakakilanlan sa mga puwersa ng pagkakaisa ng magkakaibang aspeto ng ating pagkatao na kadalasan ay hindi nakikita ng marami. Ang bawat kulay sa kombinasyong ito ay may sariling malalim na kahulugan sa konteksto ng holistic na karunungan. Ang kayumangging kulay ay sumasagisag sa ating mga ugat, koneksyon sa lupa, mga tradisyon ng mga ninuno, at ang tibay ng pundasyon ng ating buhay. Ang itim na kulay ay kumakatawan sa mga misteryo ng buhay, ang puwersa ng pagbabago at paglilinis, ang mga lihim na kaalaman na nakatago sa ating subconscious, at ang kadalisayan ng pagtatapos ng isang yugto. Ang puting kulay ay kumakatawan sa kadalisayan ng espiritu, ang liwanag ng karunungan, ang pagkakataong muling magsimula, at ang koneksyon sa mas mataas na kapangyarihan. At ang dilaw na kulay ay kumakatawan sa liwanag ng isip, ang sigla ng paglikha, ang kakayahang mag-isip at mag-imbento, at ang init ng damdaming nag-ugnay sa iba. Ang ahas mismo ay isang sinaunang simbolo na nauunawaan bilang representasyon ng pagbabago at paglago dahil sa kakayahang nitong magpalit ng balat. Ito ay kumakatawan sa pag-alis ng mga lumang paraan ng pag-isip na hindi na nagsisilbi sa ating ikabubuti, at ng pagyakap sa isang bagong paraan ng pag-iral na pinagsasama ang lahat ng mahahalagang aspeto ng ating pagkatao upang makamit ang tunay na balanse at kagalingan. Kapag pinagsama ang mga kulay na ito sa isang ahas, lumalabas ang isang mensahe na mas malalim pa kaysa sa karaniwang pag-unawa sa panaginip na nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa mga magkakaugnay na papel ng ating mga ugat, espiritu, isip at damdamin sa ating buhay, sa mga yaman na nakatago sa pagkakaisa ng mga ito. At sa mga pagkakataong naghihintay para sa atin kung tayo ay magiging bukas sa proseso ng pagpapalakas ng lahat ng aspeto ng ating sarili upang mabuhay ng may layunin at balanse. Ang ahas na may pinagsamang kulay na kayumanggi, itim, puti, at dilaw sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating grounded yet elevated self. Ang mga aspeto ng ating pagkatao na nakakayang balansihin ang ating koneksyon sa lupa at sa mga praktikal na pangangailangan ng buhay sa ating espiritual na paglago at kakayahang mag-isip ng malinaw. Karaniwang iniisip ng marami na ang pagkakaiba ng mga kulay na ito ay nagdudulot ng pagkabalisa o kawalan ng katiyakan. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang tunay na lakas at kagalingan ay nasa ating kakayahang pagsamahin ang mga ito bilang magkakaugnay na bahagi ng isang mas malaking buo. Halimbawa, ang mga sandali ng kagalakan na nararamdaman natin kapag nakikita natin ang pagkakaugnay ng mga kulay ay maaaring isang senyales na kailangan nating bigyan ng pansin ang mga aspeto ng ating buhay na hindi pa natin natutuklasan. Mula sa pag-alala sa ating mga tradisyon hanggang sa pagtuklas ng mga bagong ideya, mula sa paglilinis ng ating mga damdamin hanggang sa pagpapalakas ng ating espiritu. Ang ganitong uri ng ahas ay dumadaan sa ating panaginip upang ipaalala sa atin na hindi natin kailangang piliin lamang ang isa sa mga aspeto ng ating sarili para tanggapin, kundi sa halip ay matutunan na yakapin ang lahat bilang bahagi ng ating tunay na pagkatao. At na ang kakayahang balansihin ang mga magkakaibang elemento na maaaring nakatago sa ating sarili ay maaaring magbigay ng kapanatagan at direksyon sa ating landas patungo sa mas makabuluhang buhay na puno ng kahalagahan at layunin. Bukod pa rito, ang ahas na may pinagsamang kulay na ito ay maaari ring kumakatawan sa isang malalim na proseso ng pag-unawa sa mga koneksyon ng lahat ng aspeto ng ating buhay na nagsisimula sa pagkilala sa ating mga tanong tungkol sa kahalagahan ng bawat elemento ng ating pagkatao, isang paglalakbay sa mga pundasyon ng buhay. Tulad ng mga sinaunang mitolohiya na nagsasabi tungkol sa mga bayaning nakamit ang karunungan sa pamamagitan ng pagtanggap sa lahat ng bahagi ng kanilang sarili, mula sa mga ugat na nakabaon sa lupa hanggang sa mga pakpak na umaabot sa kalangitan.
Karaniwang natatakot ang mga tao sa ideyang ito ng pagharap sa mga misteryo ng buhay at sa mga aspeto ng sarili na hindi pa natin ganap na nauunawaan dahil inaakala nilang ito ay magdudulot ng pagkabalisa o kawalan ng kontrol. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang pag-unawa sa sarili bilang isang balansing nilalang ay kailangan para makamit ang tunay na kapanatagan at pagkakatauhan. Sa panahon ng prosesong ito, natututunan nating maunawaan ang mga paraan kung paano ang bawat kulay ay nagkakaugnay sa isa't isa. Ang kayumangging kulay na nagbibigay ng tibay at pundasyon ay sumusuporta sa itim na kulay na nagdudulot ng pagbabago at paglilinis, na naman ay nagbubukas ng daan para sa puting kulay na nagdadala ng liwanag at espiritual na paglago. At ang dilaw na kulay na nagbibigay ng sigla at kakayahang mag-isip ay nag-ugnay sa lahat ng ito upang lumikha ng isang balansing sistema ng buhay. Natututunan din nating maunawaan ang mga paraan upang gamitin ang ating mga tradisyon at mga ugat bilang pundasyon para sa pagbabago, gamitin ang mga misteryo ng buhay bilang pagkakataon para sa paglago, gamitin ang ating espiritu bilang gabay sa mga desisyon, at gamitin ang ating isip bilang kasangkapan para sa paglikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay. Maaari itong magdala ng mga kakaibang karanasan sa simula, ngunit sa huli ay nagbibigay ito ng malalim na kagalakan at kapanatagan dahil natututunan nating mamuhay ng may pag-unawa sa lahat ng aspeto ng ating sarili at ng buhay. Ang ahas na may pinagsamang kulay na ito ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay na ito, bagamat maaaring mukhang komplikado sa una. Ito ay nandyan upang tiyakin na tayo ay sumusunod sa tamang landas ng pag-unawa at na makakamit natin ang karunungang nararapat sa atin bilang mga nilalang na may kakayahang maramdaman, mag-isip, at makipag-ugnayan sa mundo sa mas malalim na paraan. Isa pang lihim na mensahe ng ganitong uri ng ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga puwersa ng balanse at pagkakaisa at sa mga tradisyon ng mga pilosopo, manggagamot, at mga tagapagtaguyod ng mga paraan ng pamumuhay na nakabatay sa mga prinsipyo ng kalikasan at espiritu. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang kombinasyon ng mga kulay na kayumanggi, itim, puti, at dilaw ay iginagalang bilang simbolo ng mga sagradong kaalaman tungkol sa paglikha ng universo, sa mga elemento ng lupa, tubig, apoy, at hangin na nagpapatakbo sa lahat ng nilalang, at sa mga paraan upang makamit ang pagkakatauhan sa pinagmulan ng buhay. Kapag ang ganitong uri ng ahas ay lumitaw sa ating panaginip, maaari itong nangangahulugang tayo ay tinatawag na buksan ang ating sarili sa mga kaalamang ito, na maaaring hindi matutunan sa mga paaralan kundi sa pamamagitan ng ating sariling karanasan sa pagmumuni-muni, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa mga sinaunang tradisyon at pilosopiya, at mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong may malalim na kaalaman sa balanse at pagkakaisa. Maaari itong magpahiwatig na may mga kasanayan tayo sa iba't ibang larangan, mula sa pag-aalaga ng lupa at mga tanim hanggang sa paglikha ng mga bagong ideya, mula sa pagpapagaling ng mga emosyonal na sugat hanggang sa pagpapalaganap ng karunungan. Mga bagay na hindi natin napapansin dahil mas nakatuon tayo sa mga praktikal na pangangailangan ng buhay. Halimbawa, maaari nating subukang maglaan ng oras para sa mga gawaing nagdudulot sa atin ng koneksyon sa kalikasan, sumali sa mga grupo ng mga taong nag-aaral ng mga sinaunang kaalaman sa pagpapagaling at pagbabago, o makipag-usap sa mga matatanda o mga ninuno upang matuto mula sa kanilang karanasan at mga kwento tungkol sa buhay. Ang ahas na may pinagsamang kulay na ito ay nagpapahiwatig na oras na para tuklasin ang mga kasanayang ito at gamitin ang mga ito upang buhayin ang ating kakayahang balansihin ang lahat ng aspeto ng ating buhay at tulungan ang iba na makamit ang kanilang sariling kagalingan at pag-unawa. Bukod sa mga aspeto ng sarili, ang ahas na may pinagsamang kulay na kayumanggi, itim, puti, at dilaw ay maaari ring magdala ng mensahe tungkol sa ating mga relasyon sa iba at sa mga sitwasyon sa buhay na tila nangangailangan ng balanse ng mga magkakaibang pangangailangan at interes. Minsan, ang ating mga relasyon ay napapailalim sa hidwaan o hindi pagkakaunawaan dahil sa mga pagkakaiba sa mga paniniwala, tradisyon, o paraan ng pag-isip. Ang ganitong uri ng ahas ay maaaring ipaalala sa atin na kailangan nating maging bukas sa mga pagkakaibang ito at makita ang mga magkakaugnay na punto na maaaring magdulot ng pagkakaisa. Maaari itong magpahiwatig na may mga bagay tayong kailangang matutunan mula sa mga tradisyon ng iba, mga aral tungkol sa pagiging mapagpakumbaba at respeto sa mga paraan ng pamumuhay ng iba, pati na rin ang mga bagay na maaari nating ibahagi sa kanila tungkol sa mga bagong ideya at paraan ng paglutas ng mga problema. Sa halip na hayaan ang mga pagkakaiba na hatiin tayo mula sa iba, ang ahas na ito ay nagsasabi na kailangan nating harapin ang mga ito ng may pag-ibig at pag-unawa, upang ang ating mga relasyon ay maaaring lumago at maging mas malakas at makabuluhan.
Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan nating maging mas maunawain sa mga emosyonal na pangangailangan ng iba, na kilalanin na ang bawat isa ay may sariling mga ugat at mga pangangailangang kailangang matugunan, at nabigyan sila ng suportang kailangan nila upang makamit ang kanilang sariling balanse at kagalingan. Ang ahas na may pinagsamang kulay na ito ay maaari ring kumakatawan sa isang bagong yugto ng buhay na puno ng pagkakataong gamitin ang ating mga kakaibang kakayahan at damdamin para sa ikabubuti ng lahat. Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga sitwasyon na tila nangangailangan ng iba't ibang uri ng suporta at pag-unawa, tulad ng pagtulong sa mga komunidad na nasalanta ng kalamidad na nangangailangan ng mga material na bagay, emosyonal na suporta, mga bagong ideya para sa pagbabangon, at koneksyon sa kanilang mga tradisyon at mga ninuno. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga gawain ito ay nangangailangan ng espesyal na kasanayan o posisyon. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang lahat tayo ay may kakaibang mga kakayahan na maaaring gamitin para tulungan ang iba. Ang kombinasyon ng mga kulay ay sumasagisag sa iba't ibang uri ng lakas at kakayahan na nasa loob natin, ang tibay ng kayumanggi, ang lakas ng pagbabago ng itim, ang liwanag ng puti, at ang sigla ng dilaw. Isang enerhiya na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga sitwasyon ng may karunungan, pag-ibig, at pag-unawa. Kapag tinanggap natin ang mga pagkakataong ito ng may bukas na puso at isipan, natututunan nating kilalanin ang ating sarili bilang mga tagapag-ugnayan at tagapagbago, matuklasan ang ating mga kakayahan sa pagtulong at pagbabago, at makamit ang mga bagay na dati nating akalain na imposible. Ang ahas na ito ay nandyan upang gabayan tayo sa prosesong ito, upang ipaalala sa atin na tayo ay may mahalagang papel na gagampanan sa paghubog ng kinabukasan ng mundo at sa pagpapalaganap ng kagalingan, pag-ibig, at pagkakaisa sa lahat ng nilalang. Isa pang mahalagang aspeto ng ganitong uri ng ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa ating mga pangarap na may kinalaman sa paglikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na nakabatay sa balanse at pagkakaisa, at sa ating kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa ating paligid. Sa maraming kultura, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng pagbabago at pag-inovasyon, ng kakayahang lumikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na mas naayon sa ating mga pangangailangan sa balanse at pagkakaisa. Ang kombinasyon ng mga kulay na kayumanggi, itim, puti, at dilaw ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabagong ito ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyo ng respeto sa mga tradisyon, pagtanggap sa pagbabago, pagpapanatili ng kadalisayan, at pagpapalaganap ng karunungan na kailangan nating turuan at ipakita sa iba upang makagawa tayo ng mga pagbabago na makakapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng maraming tao. Karaniwang kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga pangarap o ideyang makakapagbago ng buhay dahil sa takot sa pagkakaiba sa iba o sa mga paniniwalang hindi sila makakapagbago ng buhay. Ngunit ang ahas na ito ay nagsasabi na ang mga pangarap na ito ay bahagi ng ating natural na pagkatao bilang mga nilalang na may kakayahang balansihin ang mga magkakaibang aspeto ng buhay. At maaari nating gamitin ang mga ito bilang puwersa para sa pag-unlad at pagbabago ng buhay ng tao. Kapag natutunan nating yakapin at igalang ang mga pangarap na ito, natututunan din nating mas mahusay na makipag-ugnayan sa ibang mga tao na may parehong adhikain. Makita ang mga pagkakataong makapagbigay ng suporta sa mga komunidad na nangangailangan at lumikha ng mga paraan upang makamit ang mga layuning ito na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa sa sarili at sa lahat ng tao na nakikita natin araw-araw. Sa huli, ang pinakamahalagang lihim na mensahe ng ahas na may pinagsamang kulay na kayumanggi, itim, puti, at dilaw sa panaginip ay ang paalala na ang tunay na kahalagahan ng ating pag-iral ay nasa ating kakayahang balansihin at pagsamahin ang lahat ng mahahalagang aspeto ng ating sarili, mga ugat, espiritu, isip, at damdamin, na hindi kailangan nating hanapin ito sa labas o sa mga material na bagay na pansamantala lamang. Karaniwang hinahanap ng mga tao ang kaligayahan sa mga bagong gamit, mataas na posisyon sa trabaho, o malaking halaga ng pera. Ngunit ang ganitong uri ng ahas ay nagsasabi na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa ating sarili bilang mga nilalang na may kakayahang balansihin ang mga magkakaibang elemento ng buhay, sa pagtanggap sa ating mga responsibilidad at kakayahan, at sa pagyakap sa ating tunay na layunin sa buhay na may kinalaman sa pagpapalaganap ng karunungan, pag-ibig, at pagkakaisa sa lahat ng nilalang. Ang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ito ay hindi palaging madali. Maaaring mangailangan ito ng maraming oras, pagsisikap, at pagpapakumbaba.
Ngunit ang ahas na ito ay nandyan upang gabayan tayo sa bawat hakbang ng daan, upang ipaalala sa atin na ang bawat pagkakataong balansihin ang mga aspeto ng ating sarili ay isang pagkakataon para sa paglago, at na ang lakas at karunungan na nasa loob natin ay maaaring magbigay ng liwanag sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng ganitong uri ng ahas, natututunan nating maging mas balanse, mas buo, at mas malapit sa ating tunay na sarili, at sa gayon, maaari nating ibahagi ang ating liwanag at karunungan sa iba, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, at sa buong mundo. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Naway hindi ka lang po basta nasiyahan, kundi may natutunan at naintindihan ka rin. Hanggang sa muli.